natin patungkol dito sa, syempre, sa ating kinabukasan, ano, sa ating bayan. Unang tatalakayin natin, Duterte versus Araneta Romualdez. Baste, nagsorry nga ba kay Amy Marcos? Lulubog na ang mga gamit. Okay, anong gusto nyo unahin natin? So mag-comment kayo dyan kung meron kayong mga katanungan. Okay? Ngayon, I'll try my best to answer your questions. Right? Okay, si Ma'am Parvina na laging present. Let's talk about nag-sorry si Baste kay Senator Amy. Okay? Narinig ko kasi sa interview ni Senator Amy na parang hiyang-hiya daw si Baste sa kanya at nag-sorry na ganyan-ganyan. Ano pagkaintindi niyo doon? Actually, mali lang siguro yung interpretation ng media at gustong palabasin. I don't think na pinagsisihan ni Baste yung kanyang mga statement, di ba? Yung challenge niya na mag-resign ang pulboronic president. I don't think na nag-sorry siya kasi sinabi niya yon. Ganito lang yan. Okay? Maaaring ganun din ang pagkakaintindi ni... Yun din naman talaga ang message na nag-sorry siya kay Senator Amy, hindi dahil sa statement niya. Ganito kasi yan mga palangga, di ba? Pag may kaibigan ka na nasabi mo yung mga bagay na masakit, parang, uy, pasensya ka na, nasabi ko yun, di ba? Pero kasi yun naman talaga yung totoo. Yun naman talaga yung nararamdaman ko, di ba? Pasensya ka na, natamaan ka ng bonggang-bongga. But I don't think na nagsusorry siya dahil nagbanggit siya ng mag-resign, okay? Ang puting. So, nami-misinterpret kasi ng mga dog-yots ba? Ng mga dog-yots. Ay nako, vindicated na naman tayo today, mga palangga, na pagbibityangan na tuloy na si Pangulong Duterte ay puting ahas. Okay? Kasi dun sa kanyang press conference kagabi, wala na ako energy. Talagang bangag na rin ako mga palangga. Sobrang bangag na sa kapaguran. Okay, may maganda tong. Mag-comment kayo dyan mga palangga. Looking fresh, sabi ni Cariton Liverstick. Nag-sorry sa ate, not because he doesn't mean it, but nag-sorry kasi kapatid niya. Oh, nag-sorry na, sorry, parang tama ka. Nag-sorry si Baste dahil nandoon harap-harapan. Talagang, wala pa pala si Amy doon. Nung maaga, nagsalta si Baste na mag-resign ka na wala pa si Amy doon. At, di ba, tapos na nagsalta si Pangulong Duterte, shock na shock yung face lock ni Senator Amy, pero ulitin ko muli. Okay? Etong ating puting ahas, hindi ito pwedeng magsinungaling. Siyempre, intindihin natin si Senator Amy na kapatid niya yun eh. Di ba? Mahirap talaga dugo mo na ididiin mo sa kumunoy. Okay? So, para mailigtas mo ang kapatid mo, iiwasan mo ang mga bagay-bagay na mga tinatanong sa'yo. Like, tinanong si Senator Amy doon sa kanyang press con kanina, na ano bang masasabi niya tungkol sa patutsada ni revelation, actually it's a patutsada, revelation ni Pangulong Duterte na ang kapatid niya ay nagpupulburon. Ang sabi niya, nakakaloka. Sabi niya, ay naku, bala, parang, bala silang, umiiwas pusoy siya. Okay? And we have to accept and understand kung ano yung magiging, ano yung responde niya doon sa statement. Sabi ni John Wick, nagmamalis. I don't think na nagmamalinis siya palangga. Kumbaga na-corner na siya. Kasi nga, actually may post pala si Daryl Yap. Okay? May post siya dito, i-ano natin, i-connect natin. Daryl Yap, nasaan ka na? Hitad. Nako, itong batang ito, bata pa to pero magaling Daming alam sa buhay, di ba? May bago siya ngayon, yung insane mother. Okay? So dito, sa sinabi ni Daryl, ito. Okay, may sinabi siya dito kanina. Okay, hindi ito Sabi niya, hindi ito. Okay. Wala yung message ni Daryl dito. Na parang si Amy Marcos ang, bakit ayan, ito pala. Sabi niya,
Ito sabi ni Daryl 2 days ago, bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo? Utang nila sa iyong lahat ng ito. Ikaw lang ang nagligtas sa kanya sa narco list. Di ba? Naaawa lang ako sa iyo. Although, I think sabi ni Daryl, katatapos lang ng Linden series niyan, gusto kong tumambling from Marcos Mansion to Ocean Adventure. Siguro pareho kami ng puting ahas ni Daryl Yap. Namnamin natin, kung bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo, which is si Liza Smugs. Okay? Si Liza Ahas Araneta. Utang nila sa iyo ang lahat at ikaw ang nagligtas sa kanya sa narco list. Naaawa lang ako sa iyo. So, kung iyong itataas ang comprehension sa mga sinasabi ni Daryl at sinabi ko sa inyo na nagmanikluhod si Senator Amy kay Pangulong Duterte para hindi isama sa narco list si Kuting na nagpupulburon, tumpak, di ba? Kabog sa banga. Okay? So, sabi ni Imelda Ligaspi, tama lang yung sinabi ni Mayor Baste. So, it's the same thing. Alam mo, mahirap talaga ang kalagayan ni Senator Amy. Pero ganun pa man, kahit ano pang i-deny ni Senator Amy, kahit itago niya ni Amy ang kanyang nararamdaman sa kapatid niya. At ako dati pinupuwersa ko siya, di ba? Pinipiga ko siya, binibigyan na nga siya ng taning. At then sabi ko sa inyo, may magaganap na bonggang-bongga ngayong January. Okay? May magaganap. Kung makakasunod kayo sa akin, alam niyo yung sinasabi ko. At ito yung nagmagaganap na sinasabi ko. Itong mga nangyayari ngayon. Hindi dahil may bolang kristal ako, kundi may mga puting ahas tayo. Okay? So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na si Daryl ay kaibigan ni Senator Amy, then maaari yung puting ahas ko, kakilala rin ni Daryl, I don't know about that. But, so, kumbaga, paninindigan ko yung sinabi ng puting ahas ko na nakaawa talaga si Senator Amy na huwag isama sa narco list ang kanyang kapatid. Kaya dyan sa statement na yan, kundi dahil kay Amy, niligtas na si Kuting ng Norte. Okay. So, 3 points. Okay? 3 points yung gusto kong ipakita sa inyo dito doon sa press conference ni Digong, okay? Ni Pangulong Duterte. Ano yung 3 points na yon? Tignan natin dito yung 3 points. Okay, yung statement niya kanina ba dyan sa Pilipinas? Guys, dami ng mga mensahe dito. Okay, dito na lang. Patungkol dun sa pagpapa-appoint ni Kuting, para maging Department of Agriculture Secretary. Nakita nyo? So mismo si Pangulong Duterte ang nag-report sa inyo at nag-confirm sa inyo na 2023, mga first quarter of 2023 ko sinasabi na si Lisa Marcos, si Lisa Ahas Araneta, actually, tawagin natin siya Araneta kasi hindi naman talaga siya Marcos di ba? Si Lisa Araneta na putod, mudlo, mismong sinabi niya sa akin. Okay? Mismong sinabi niya sa akin na i-push ko kay Bongo at sa kampo ni Pangulong Duterte na ipa-appoint si Kuting sa Secretary of Agriculture. So ngayon, ilang taon ako nakipaglaban dyan. From August 2022, nagsimula na ako nagnakngak. Pero na-expose ko sa inyo, na-expose na ngayon ni Pangulong Duterte sa mga first quarter of 2023 o January, ganyan. So isang taon ko nang paulit-ulit sinasabi sa inyo yan. So tumpak na naman tayo dyan. Vindicated na naman ang inyong fair lady kasi gustong-gusto talaga ni Lisa ipa-appoint si Kuting sa agriculture. Yung pala, makikipagsabwatan lang sila sa smuggler at ito pala ang business nila. Which is right now ang nangyayari with Michael Ma. So, kagabi o kahapon dyan sa Pilipinas, yung tungkol sa DA, kinonfirm ni Pangulong Duterte no less than the former president of the Philippines. Di ba? So, kabog sa banga na naman ang lola mo. So, number 2, na sinasabi ni Pangulong Duterte na si Kuting ay nagpupulburon, sumisinghot ng pulburon.
kasama ang mga kaibigan niya, di ba? Nabanggit niya yung Tadeco, nabanggit niya yung sa, sa Davao, di ba? Yung mga kaibigan ni Kuting. Di ba? Sino ba binanggit ko dyan sa inyo? O, di ba? Si Dark Choco. O, sino ang jowa ni Dark Choco? Yung artistang maganda. Di ba? Si Miss, si Dadon. Di ba? So, na-confirm niya yun. At ano ba ginagawa ni Dark Choco dyan? Palamuti. Hindi palamuti, palaitim. Kasi dark nga, di ba? Kakakaloka. So, 2 points. Imagine ninyo. So, sa kabila ng inaway-away niyo ako noon, ha? Then ano ninyo ako, ha? Then mura-mura ninyo ako. Pero it's okay. Di ba? Sinabi ko nga mga palangga sa inyo, sabi ko nung time na nagsalita talaga ako, 2022, sabi ko, imagine mo, binangga ako kayo. Okay, let's talk about Germany later palangga. Jack Spider. Imagine ninyo, pinagkaisahan niyo ko, inaway niyo ko. Grabe naman ka. But anyway, sabi ko, darating ang panahon na mabubuksan din ang inyong isipan. And that's the purpose of it, ng pakikipaglaban ko. Hindi ko inaaway ang mga vloggers. Maliban na lang, talagang kung sila ay involved sa pagnawat ng pera, which is yung mga dugyots involved talaga. Pero hindi ko sila binibigyan ng, what you call it, ng, ng limelight, kumbaga, even though bayad sila ni Lisa Smugs. So, you're there. Nag-trust kayo sa alindog ko, kaya sama-sama tayo ngayon na vindicate. So, number 3, yung sa rehab. Diba? Although, iba lang, I don't know kung anong, hindi, ang sinabi ko sa inyo, yung recent na pumunta si Kuting na sa Germany, dun yun sa stem cell, kasi meron siyang iniindang sakit. Okay? So, sabi ni Sisa Nina, your hard work, okay? Your hard work paid off, Madam Marlica. Magtanong kayo ng dyan, ng mga, mag-question kayo, at later on, try kong sagutin yan. So, kabog na naman sa banga. Okay? Kabog na naman ako sa banga. Tumama na naman ako. Actually, pwede na yata ako mag-retire. Pero hindi pwede, dahil andyan pa rin sila. And, mga kababayan, yung lahat ng pinag-uusapan natin dito, ito talaga ay mga, sabi ko nga, A1 information. At ang sabi ni Pangulong Duterte doon yata sa kanyang, what you call it, sa kanyang press con, tignan ko na yung mga statement niya dito. Okay, na wag siyang hahamon-hamunin ni Marcos or else hahalongkatin niya yung listahan o yung ebidensya laban kay Kuting na siya ay sangkot sa narco list. Alam mo, sa totoo lang, umiikot na ang tumbong ni Kuting. Umiikot na ang tumbong ni Lisa. At alam nito si Senator Amy, merong video palangga. Okay? Kung meron maglalabas niyan, again, hindi ako. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Ang burden na kay Kuting patungkol dito sa pagpupulburo niya. Ang sabi pa nga ni Pangulong Duterte diyan ay sila sa Luneta, di ba? Magsama sila doon, magpa-check sila ng bonggang-bonggang. Kasi sabi ni Pangulong Duterte doon tungkol sa pagiging pulburonic ni Kuting ay kaya hindi niya inappoint si Kuting sa DA kasi nga alam niyang durugista o pulburonic. Kaya nga hinahamon niya na bilang isang presidente, ang sabi ni Pangulong Duterte, pumunta sa Luneta at doon ay magpa-check up silang dalawa. Kasama siya. Oh. You know what I mean? Sabi pa nga niya, doon tayo sa Luneta, magpakuha tayo ng dugo doon. Sabi niya, independent entity o doktor. Magpakuha rin ako. O sige, pati ako. Pakuha siya ng blood test. Sabi niya, bakit ka pumunta sa Germany? Right before the campaign sa presidency. Bakit nagpa-rehabilitate ka doon? So, tumpak lahat at nakita niyo naman yung manifestation sa ngiwi-ngiwi ni Kuting. Diba, ang dami namang video na lumalabas dyan. So ngayon, itong mga eksenang ito, dapat nga tuluyan na silang mawala na, pero parating na.
Lumulubog na ang kanilang bangka. Okay? Lumulubog na. May mga post na si Atty. Glenn Chong. Maybe let's interview again Atty. Glenn Chong. Ano kasi may bagong mga development. So, wala nang kwenta, okay, na manatili pa si Marcos Jr. dyan sa pwesto. Kasi actually, mga palangga, ang tunay na kalaban ng taong bayan talaga, ito kung titignan mo yung pangyayari, ang pinakapunot dulo ng paghihirap ninyo, nitong mga pinag-uusapan nating People's Initiative, itong mga bribery, ay si Lisa Araneta. Okay? Siya talaga ang punot dulo at si Martin Tambaluslos. Silang dalawa ang tandem. Kasi nga, si Kuting ay isa lamang tau-tauhan. Gino Jombag nga, di ba? Nakita niyo, nakabalik na ba sila ng Pilipinas? Nung pumunta sila ng Vietnam, dahil nga nagalit si Lisa Smugs, dahil kinamayan ni Kuting si Inday Sara, actually, ano na kung nabanggit ko ito kagabi, dahil medyo bangag na rin ako, pagod na rin ako doon, pagsakay pa lang sa aeroplano, magkahiwalay na sila. Okay? Magkahiwalay sila sa upuan, may tension na nagaganap. Paglapag nila sa Vietnam, dinig na dinig, bago sila magjugjugan o jumbagan sa loob ng kwarto nila o ano man pinagagawa nila doon, narinig po ng mga taga-embassy ng Vietnam. Okay? Na Philippine Embassy in Vietnam, rather. So, yung Philippine Embassy natin sa Vietnam, di ba, sinusundo yung mga yan, ganun yung protocol di ba, i-accommodate sila. So, narinig doon. Actually, pinagbibintangan na ngayon ni Lisa, galit na galit si Lisa sa mga empleyado o mga staff ng embahada ng Pilipinas sa Vietnam at pinapahanap niya buang na talagang gaga, di ba? Juang na. Tapos si Kuting walang magawa. Imagine mo, Kuting, ginombag ka sa New York, binato ka ng folder. Yan, ako na-witness ni Atty. Glenn Chong yan. That was before your presidency. Binato ka ng bonggang-bongga. Tapos pinarinig dun sa embahada sa mga Pilipino, you have to speak up. Kaya lang baka mawalan ng trabaho itong mga taga-embahada ng Pilipinas sa Vietnam. So imagine mo na dahil sa pagiging isip aras, isip bata nito ni Lisa Araneta, nagpunong-puno ng pait, okay? Punong-puno ng pagnanakaw sa katawan. Punong-puno ng pandorobo, wala siyang pakialam. Kahit bastusin niya ang kanyang asawa na under Bisaya. So definitely talaga, ang kalaban talaga ng mortal ng taong bayan, kundi si Lisa. Si Kuting tau-tauhan nga lang si Kuting, but dahil si Kuting ay under Bisaya, syempre, alam ka naman i-chapera natin siya. Di ba? Takot siya. Siya yung dahilan dahil binudol niya ang Pilipino. Okay? Binudol ni Kuting ang sambayan ng Pilipino na dun sa mga pangako niyang kasinungalingan. Diba? So, so yun ang missing your eyeglasses like Batman. Diba? Naka-eyeglass na naman, naka-sunglasses na naman ba si Kuting? So, yan ang katotohanan. Hindi pwedeng isinungaling yan ni Lisa. Kasi even sa Thailand, naalala nyo yung naghipuan ng tahong doon? Yung dati niyang PMS, si Zinaida Angping, yung asawa niyang si Lolo Angping, remember that? Nagwala din si Lisa doon. So hindi na po itong bago ang pagwawala ni Lisa Araneta, Butod, Mudlo, Putot sa pagjujombag kay Kuting. So magtatagal pa ba tayo, bayan? Na ganito ang presidenteng walang yagbos, tapos binabatok-batukan lang? Kung ang presidente mo ay binabatok-batukan at binubulyawan ng isang putot, isang mudlo, okay, isang Lisa Smugs na laklakera, pulboronic, kasi hindi na nga nagpa-function ang kanyang brain cells. Once na ang utak mo ay pinasukan mo ng sobrang alak at nicotine sa katawan, di ba? Lahat ng sobra may tama yan. Okay? So bangag na. So ano pang ginagawa ng mga people, like PSG, PSC, itong mga taong supposedly nagpuprotekta sa presidente. Na ano ginagawa nila? Imagine mo, o baka bayad na sila, o baka nag-aantay lang sila ng tamang panahon. Binubulyaw-bulyawan si Kuting ng isang babaeng dugyot. Tignan mo itsura, mukhang corduroy. Mukhang ang palayang kuritot. Di ba?
Ganon, kasi kiniklaim niya na most powerful siya at wala siyang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakundangan na nakawin ang pera. Wala nga silang pakialam na magpanalo sa loto, kaya sama-sama silang nagiging milyonaryo. Diba? Kaya you have to speak up. At itong video-video na ito, merong video. Okay? Ngayon, huwag niyong hahamunin ang mga taong hinahamon ninyo. Alright? Di ba sinabi ko to? I think sinabi ko to sa inyo na itong January na ito, na baka kapag nangyari na ito yung pag-pronounce ni Pangulong Duterte. Alam ko na naisabihin ni Pangulong Duterte yan. Naunahan, you know that, if you follow my blog. Diba? Alam ko nang gagawin ni Pangulong Duterte, pero hindi ko alam na ganito kaaga. Na ganito kaaga niyang sasabihin. Ang sabi ko sa inyo, once na nagbigkas si Pangulong Duterte, tungkol dito sa pulwan, baka hindi na ilabas ang video. But hindi ko naman hawak ang alas. Alright? Hindi ko naman hawak ang alas. Kaya ang nagiging kawawa dito mga palangga, ang taong bayan, habang tayo ay busy dito sa kamumura sa mga buwakan ng ina, busy sila sa pagnanakaw sa custom, sa agriculture, sa PPA, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya dapat talagang, sabi ni Ray Christopher Mercado, ay mag-step down na siya. Nakakahiya ka na, Marcos Jr. Nakita mo ba tanungin mo yung sarili mo, tama na yung mga motherhood statement mo, tama na yung mga script mo. Mismo ang kapatid mo nagsalita. Mahal ka lang ng kapatid mo, kaya hindi kanya masabi-sabi, harap-harapan na si Amy Marcos ay lumuhod o nagmanikluhod, nagmakaawa kay Pangulong Duterte para hindi ka pangalanan sa one of the, pulboronic. Diba? Kaya alam din ni Pangulong Duterte na nagpa-rehab ka. Alam mo, alam mo, nabasahin ninyo, si Pangulong Duterte ay mabait din siya kay Amy. Kasi, pwede yun ang sabihin na Amy, lumuhod ka eh. Amy, nagmakaawa ka kung hindi dahil sa'yo. Nakita niyo yung pagiging great, mabuting kaibigan kay Amy. Kaya ang away talaga, actually, ang away, well, by the way, hindi naman ang mga Duterte nag-start ng away. Ang nagsimula ng away na ito, hindi lang away ito ng Duterte at Romualdez or Araneta or Marcos. Ang away dito ay Filipino, 110 million Filipinos versus itong mga hinayupak na to, katulad ni Lisa, ni Romualdez, ang mga kongresistang, mga politikong tumatanggap ng bribe at nagnanakaw ng bayan. Ang pera ng bayan. So, yan yung issue natin dito, mga kababayan. Ngayon, ano pa mga eksenang pinagsasabi ni ito nga, sorry sa kanya. Alam mo kasi tinitwist ng media eh. Sabi niya, ngayon pa man lumapit at humingi raw ng sorry sa kanya si Davao City Mayor Duterte na nananawagang mag-resign ng kanilang kapatid. See, twisted talaga ang mainstream media. I don't think, again, na nag-sorry si Baste dahil nabanggit niya na mag-resign, na nawagan siya na mag-resign na si Kuting. Nag-sorry siya kasi harap-harapan, nandoon yung kapatid. Pasensya ka na, kasi, kailangan ko lang talagang, kapatid mo yan, but I have to say it. Ganon. So, ipinipilit, okay? Pinipilit, nakakatawa din si Pangulong Duterte. Pinipilit nila ang tungkol nga na si Pangulong Duterte ay under the influence of Fenta, which is sinabi naman ni Pangulong Duterte na yung ginagamit niya, patch, yung parang salon pass, di ba? Yung sinabi niya. So, talagang tinitwist nila. Nakita niyo napakagaling ni Pangulong Duterte na, na sumagot. Si Kuting wala sa hulog talaga. Okay? Wala siya sa hulog. At ito naman si Kuting ay denial siya. Pilit niya na sinasabi ni Kuting na ang unit team ay buo pa. Pero ang totoo, hindi na buo ang unit team. Wala na pong unit team, mga kababayan. Dahil nga ang ginagawa ni Marcos Jr., ni Araneta Romualdez ay sobrang-sobra ng pagnanakaw sa kaban ng bayan
at pagwawalang hiya sa inyo. So remember yung hearing nila dyan kahapon, anong napag-usapan doon? Gumastos sila ng 55 yung grupo ng perma na bayaran ni Romualdez, mga palangga, ay gumastos ng 55 million. Okay? Mula doon mismo sa bunganga nung isa sa mga conveners ng itong perma. Okay? Itong perma na ito, gumastos sila, itong Noel Onyate na ito, gumastos sila ng 55 million noong January 9 para bayaran yung kanilang ads, yung EDSA Puera, para nga magkaroon ng charter change. Doon harap-harapan na nagsisinungaling, na dinidepende si Romualdez na kesyo daw nag-meeting daw sila. Ay doon kasi yun sa doon sa meeting place. Di ba? Tinatanong siya ni Senator Amy, ng mga senators doon, kung sino sigurado ka ba na hindi kasama si Romualdez at saka si Zaldico doon sa meeting ninyo tungkol sa charter change. Sabi niya hindi. Tapos pinakitahan siya ng picture na ito, January 9 yata yung picture, January 9. Ito, malinaw na nandoon si Romualdez at si Zaldico. Tapos, ang daming palusot. Tanga ka na lang kung nagpapaniwala ka. Tapos, sinita ni Senator Amy yung nagko-coach sa kanya. I think that was Attorney Abisado, yung parang counsel niya. So, binubulong-bulungan itong si Onyate, Noel Onyate. Yun nga, yung kasabot ni Romualdez. Ano ang sabi? Ito, matatawa ka. Ano sabi nitong counsel? Sabi niya, kasi merong difficulty of hearing etong si Onyate. Question, mga kababayan. Kung kaya nitong lead convener na ito na si Noel Onyate na ginisa dun sa Senado na magbayad ng 55 million, which is sabi niya, half of it daw ay galing sa packet niya, 27.5 million pesos. Siya daw ang nagbayad. Which is obvious na nagsisinungaling. Kung kaya niya magbayad ng 27.5 million para doon sa EDSA Puera na yan, di ba? Na ads, hindi niya kayang bumili ng hearing aid. Tangay na magkano lang ang hearing aid? Wala pang 1 million, wala pang 100,000. Magkano ba hearing aid ngayon palangga? Hindi ko pa kasi kailangan eh. Diba? Baka 2,000 piso lang. Cash pa daw. Okay? Sabi ni Lucky, it was cash. Imagine mo, ang mga dahilan, kaya siya kino-coach kasi talagang huling-huli na sa mga sagot eh. Na sinungaling talaga. Okay? Huling-huli na mga buwaka ng ina. Ano sabihin, may diferensya lang daw sa hearing. Dapat bumili ka ng hearing aid. Magkano ang hearing aid? 40,000? Seriously? Eunice? Oh wow, hindi ko alam yun ha. Mahal naman pala. Baka bonggang-bongga na yun, no? Okay? So, mga palangga, ito, tignan natin may hearing aid dito. Magkano ba hearing aid sa Amerika? Ayaw nga! Okay, merong $1,400. Merong $299. May $2,490 sa Best Buy. Okay, malinaw yan. So imagine may mga palusot, kaya niyang maggastos dun sa EDSA Puera ads para linlangin ng taong bayan para sa charter change na mapanglinlang sa taong bayan. Hindi niya kaya bumili ng hearing aid. anong kasyotahan, di ba? Nauutan si Onyate, sabi ni depende sa brand, sabi ni Mac. Yeah, I think na tayo dyan, mag-reconcile na tayo dyan. Sabi ni Mac. So, ngayon, mga palangga, napaka-malinaw sa sikap ng araw na binababoy na tayo ng mga ni Romualdez, may 19 daw, sabi ni Mercedes Sebastian, ni Lisa, at binababoy na tayo, even yung mga taong sa likod ni Kutignaw, yung mga tagabantay niya, kayo po mismo, mga sir, tinatraidor nyo ang taong bayan. Nakikita nyo araw-araw nagbubulyawan si Lisa. Nakita niyo naman yung video nung send-off nila, di ba, papuntang Vietnam. At unang-una, walang pwesto si Lisa Ahas. Hindi siya binoto ng bayan. Pero siya nagpapatakbo ng Pilipinas, nakikinabang siya sa pera ninyo. Maliban pas na i-enjoy niya yung perks ng pagiging First Lady Ahas niya, ninanakaw niya, kinakamkam niya ang pera ninyo. Hinahakot niya, bulag ba kayo mga kababayan? Samantalang kayong hindi ko tinotolerate yung mga kapit sa patalim
Nagnakaw walang mga minsan, may nakikita ka sa TikTok. Nagnakaw ng noodles, nagnakaw ng sardinas, nagnakaw ng ganito. Kung ipahiya itong mga taong ito, parang ang ninakaw nila ay bilyon. Pero akala mo gumurgur na sila ng buhay kung ipahiya sa mga tindahan dyan sa Pilipinas, di ba? Sa mga maliliit na mall o grocery. Pero itong mga buwaka ng inang to, si Onyate, si Robles ng PCSO, si Tambaluslos, si Ahas, makuha pang magbiga-biga na ganyang hinayupak, ang ninanakaw, bilyones, o baka umabot na rin ng trilyon. Pababayaan nyo na lang ba mga palangga na, but I'm so happy kasi nga, tuloy-tuloy na to. Di ba, nagsispeak up day na tayo. Hindi na magtatagal tong mga to. Wala na silang puwang dyan sa pwestong ginagalawan nila dahil binudol nila tayo, binaboy nila tayo. This is not really Duterte versus Romualdez Araneta Marcos, kundi ito ay Romualdez Araneta Marcos versus people of the Philippines. Okay? Dahil sila ang nakikinabang. Imagine mo, sabi pa nung ulul, yung julul na yon, na Onyate na yon, mga palangga, na nagsinungaling siya, di ba, nung una, sinasabi niya na hindi daw kasama si Romualdez at saka si Zaldico. Then later on, ang sabi, nung pinakitaan na siya ni Senator Jaime ng picture, ano sabi niya doon? Sabi niya, it slipped my mind. Di ba? Alam mo, tangina, niloloko na tayo, harap-harapan. Alam mo, sabi ko nga kung ako ang nandiyan at kung pwede kong illegalize talaga ang paghukay ng bangin sa Malacanang, lahat yun, malulubog silang lahat. Isang pitik ko lang yung mga yon, shoot kagad sila sa bangin para matapos na to, matapos na itong mga kasinungalingan, harap-harapang niluloko tayo, harap-harapang binababoy tayo ng itong mga jutang ginimis. Diba? So, mga palangga, okay? So, ang bunot dulo nito ay itong charter change na pinag-uusapan, itong People's Initiative or Tambaluslos Initiative, Lisa Araneta Initiative, para manatili sila sa pwesto. Okay? Yan ang katotohanan. So, ngayon, ano pa mga eksenang pinagsasabi nila dito? Tignan ko kung may mga pinagsasabi pa yung mga hayop na ito. Alright? Ay, si Pangulong Duterte pala nagsalita na parang gusto nila may idea na parang sinabi niya yata yun ng sa press con niya. Okay? Na pwede nang pwede maghiwalay ang Mindanao at saka ang Luzon and Visayas. Anong take niyo doon? Okay, dahil mayaman daw ang Mindanao. Okay, sabi nga ni Pangulong Duterte dito, there's a sabi niya, kaya kung ganun lang din naman, kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala na kayo. Sabi niya, nandito naman sa ating lahat. Mindanao is rich, sabi ni Pangulong Duterte. And sabi pa niya, there's a process in that I think before UN where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, then verified under oath, in the presence of so many people, decide that we want a separate, we want a separate, from Luzon and Visayas. Ano gusto niyo, maghiwalay kayo? Gusto niyo maghiwalay kayo? Kay kawawa naman kami, maiiwan kami sa mga adik. Well, kung yan ang, pero kung ako masusunod, kung ako lang ang masusunod, hindi yan ang solusyon para sa akin. Pangulong Duterte, bago kayo maghiwalay, dapat ligwakin lagay sa bangin niya mga jutang genimis na yan. Para happy lahat. Kawawa naman yung mga Ilocanong palangga ko, mga Kapampangan, di ba? Bicolandia, lahat. Kawawa naman din. Di ba? Hindi pa payag si Saray, wala kasi si Mr. niya taga Norte. No, I mean, nabanggit lang ni Pangulong Duterte yan. I don't think na mangyayari yun. Di ba? Pwede rin siguro mangyari. I don't know. Basta ang paro lang sa akin, gusto niyo maghiwalay? Alright? So, ang solusyon, puksain si Lisa Ahas Araneta Marcos. Puksain si Romualdez. Puksain si Kuting. Okay? Tapusin na ang kanilang pamumuno nang walang pinatutunguhan dahil ang inaatupag nila magpulburon.
Diba? Ang inaatupag nila magnakaw sa kaban ng bayan. Ang inaatupag mag-party, mag-smuggle. Okay? Ito ang mga inaatupag ni Lisa Smugs. Ayan, ang magpalaya ng katulad ni Sayarot. O yan, pinapalaya yung mga yan. Ang baguhin ng mga logo na simpleng-simple lang pero gumagastos ng multi-million pesos. Ang lokohin, ang bumili ng ang mag-operate ng Pogo. Ayan, pinakita ko sa inyo yan. Kasabot si Lisa lahat yan. Si Bonjing, si Boying Remulla. O, nag-ooperate sila ng Pogo. Kumikita si Lisa Smugs yan. O, di ba? Ang magpalaya ng may mga kaso na non-bailable. Ayan, si Chandiramani. Okay? Ang daming issue. O, kumusta na yung kanyang love for all? Ayan, magkasabwat sila. Di ba? Walang consistency ang project niya. Kasi ang akaabalahan ng baka ng inang Lisa na to, kundi nakawin ang taong bayan. O remember that, ang tatlong nag-smuggled ng asukal. Okay, nakita nyo yung tatlong yan. Pangalan nito, okay, itong sugar. Okay? Yung ayan, si Martin Tambaluslos, si Edwin Lee, Michael Escalar, ayan, na natin yan, na-topic na natin yung mga yan. So yan ang pinagkakabalahan nila. Wala silang pinagkakabalahan para ayusin ang ating bayan. So tama na, sobra na. Nakita nyo na, nagsalita na, very powerful ang binitawang salita ni Pangulong Duterte. Lahat ng in-expose ko sa inyo dito, nagkatotoo, at ito yung the best, okay, na-confirm ng former president kasi nga hawak niya yung mga intel reports, hawak niya yung mga tao noon. Siya ang presidente eh. Kaya tama si Pangulong Duterte. Ano yon? Bugo yung kanyang pideya na si Lazo na para ibigay sa kanya yung yung report na sangkot siya. Eh nakiusap na si Amy na wag ilabas. Kaya nakita niyo sinabi niya na Pangulong Duterte na pag hanapin ko yun. Hanapin ko yung ebidensya. My God, hindi yan magsasalita palangga nang hindi niya hawak ang ebidensya. Diba? Ilagay nyo yan sa isipan ninyo. Ano kayo, One Mindanao? Tuwalay na tayo? Bahala na. Pero ako, masarap pa rin na buo tayo. Para tayo maghiwalay, magdi-divorce tayo, diba? Masarap pa rin buo tayo kasi isang lahi lang naman tayo. Para sa akin, ang wawakasan natin, yung mga jutang ginimes, yung mga smugglers. Okay? Okay. Paalisin si Kuting. May Pogo pa rin po. Meron pa nga. Laso, tuta ni Kuting. Oo, si Lasong Tiwali. Siyempre lahat yan hawak ni Lisa. Hawak ni Lisa lahat yan. Pati ang PNP hawak ni Lisa. Look at that Anacorda. Okay? Sinisindak-sindak si General Macanas. By the way, dumating na yung kanyang yung subpoena. At hindi ko muna kayo bibigyan ng update pero dumating na. Pero positive po, base sa lawyer ng I think na umahawak kay General Macanas, malakas ang laban natin. Okay? Malakas at mapapahiya dito si PNP Chief Anacorda. Nakasabwat ni Lisa at sangkot din sa pulburon. Imagine nyo, wala na tayong patutunguhan. Ang presidente, pulboronic. Si Anacorda, sangkot sa pulboronic. Si Lasso, sangkot. Si Bonjing, sangkot. Diba? Ngayon, si Bonjing nga, isang bulatin lang hindi pumipirma dyan eh. Mag-resign na yan, mga palangga. Hindi yan nakakayanin. Lahat sila sangkot. Saan kayo tutungo? Sinong magre-reporta natin? Pag may mga, yung pulburon sa ninyo? Pulburon sa kapaligiran ninyo, talamak, mura na lang ang pulburon. Sino ba dito? Halos lahat tayo kung may kaibigan tayo o may kamag-anak tayo na nalugmok dito sa drogang ito. Dito sa pulburon na ito. Dalawang klase ang pulburon. You know that? Yung Shasha at yung Coca. Okay? So, yan ang definition ko sa pulburon. So, anak ninyo, kayong mga OFW, yung mga anak ninyo na nalubog dito sa jutang ng pulburon na ito at ngayon nagmura na lang. Sabi ni AJ ko, Mindanao is very rich.
Mayaman naman, actually mayaman ang Mindanao, mayaman naman ang Pilipinas, mga palangga. So kaluoy talaga itong ating mga kababayan, itong ating mga bata, mga anak natin, mga anak ninyo, kayo, laga po kayo nandyan sa Pilipinas, kung hindi nyo bubuhatin si Kuting na isang pulboronic. Alam mo, ang challenge ko kay Senator Amy, I have another challenge. Senator Amy, ganito na lang. I still have respect, sabi ko sa'yo. But, pwede ba? Total, wag na tayong magbulahan. Sabi nga ng mga palangga Huwag na tayong magbulahan. Alam mo naman, na pulburon ang kapatid mo. Bakit hindi na ito manawagan? Ading, mag-resign ka na. Alam naman natin yung totoo. Total, hindi ka naman makaporma kay Lisa Ahas. Diba? Nasa overpower ka niya kasi diba hindi naman ganyan ang usapan talaga nung tumakbo si Kuting. Diba, Senator Amy? Kaya nga push ka ng push kay Inday Sara, marriage made in heaven. Yung pala, marriage made in hell. Diba? Para sa intensyon ninyong somehow, I'm giving you the benefit of the doubt na ibangon talaga. Pero nga, dahil na-overpower ka ni Lisa Smugs, nawala ka sa picture. Kaya tignan mo, nagka-leche-leche na. Siguro dahil, syempre, mas magaling ka sa kapatid mo kasi hindi ka nagpupulburon. Kitang-kita nyo naman kung gaano ka, magaling din si Senator Amy. Pero, mga kapalangga, Senator Amy, kung mahal mo ang bayang Pilipinas, hindi lang yung kapatid mo. No question yan Mahal mong kapatid mo, lahat tayo nagmamahal sa kapatid natin. Kahit may mga bisyo mga kapatid natin o may mga kakaiba sila, niyakap natin sila. But, Senator Amy, ang nakasalalay dito, kung mahal mo ang Pilipinas, mahal mo ang taong bayan, ikaw na mismo, kahit hindi mo na isabihin sa taong bayan na ang kapatid ko ay kasama talaga sa narco list at nagmanikluhod ako kay Pangulong Duterte kasi nga naawa ko sa kapatid ko, gusto ko sana siya bigyan ng chance, kaya tignan mo, nagpresidente, pero hindi naman ganun ang nangyari kahit pinarehab, bangag pa rin yung kapatid mo. Addictus benedictus pa rin. Ano ba nakasalalay dito? Di ba? Yung kinabukasan ng taong bayan. Di ba? Yung kinabukasan niya. So enough is enough, Senator Amy. Alam ko yan, binoboljak mo si Romualdez, yung pinsan mo. Eto, magtapatan tayo. Diba? Although hindi mo maiaalis ang dugo mo sa Romualdez dahil ang nanay mo ay Romualdez. Sino ba sumira ng tatay sa tatay mo? Diba ang tatay ni Tambaloslos na si Kokoy, diba? Hindi nga yan pinapapasok. Ban nga yung pamilya ni Romualdez sa bahay ninyo sa Hawaii. Diba? Oh. Ba't ko alam yan? Andun ako, Chari. Diba? Hindi yan pinapapasok yung pinsan mo, yung uncle mong si Kokoy, Romualdez at saka si Beo. Okay? Marami pa ako expose sa inyo. Marami pa. Hindi lang, kailangan ko lang matulog kasi, mahirap magbangag-bangagan katulad kay Kuting. Ang dami natin pwedeng ikwento sa inyo dito sa pamilyang Romualdez na ito. So, Senator Amy, alam mo yan, di ba? Sabi nyo nga, ng pamilya nyo, ang Romualdez, ang pamilya ng nanay mo, ang sumira sa tatay mo, sa tatang mo. And now, nauulit na naman. So, dahil si Romualdez, yung pinsan mo, si Tambaloslos, sinisira kayo, okay, dahil weak ang kapatid mo, at pulboronic yung kapatid mo, tama si Pangulong Duterte, mararanasan ng kapatid mo kung ano ang exactly naranasan ng tatay mo. Diba? Ang tanong, gagawin ba yan ni Senator Amy? Sabi ni David Castillo, nasa mga kamay niya yan. Well, at the end of the day, nasa mga kamay natin palangga. Dapat tayong manalo sa laban na ito. Imagine mo, for almost 2 years ako nagnangakap dito, di ba? Lumabo na ang mata ni Fair Lady nyo, namaos na si Palangga. But last, nung nagkaroon ng Davao Rally, na-vindicate tayong lahat at nagsama-sama tayo. Tapos, kasama natin si Attorney Vic, na dating Executive Secretary, si Spoke Roque, si Attorney, at marami pang iba. So, this is the moment. Ito
ito yung moment na talagang lalo natin paigtingin ang ating mga boses. Kasi mga kababayan, nandito na tayo nasa exciting part na tayo. Kung kakalas pa kayo, walang mangyayari dyan. May kinalaman ng Araneta si Lisa Palangga. Ang mga kamag-anak ni Lisa, di ba sinabi ko sa'yo, nasa payroll ng iba't ibang ahensya na wala namang ginagawa. Yung kapatid niyang mudlo na si Martin Araneta, yan ay anong unang ginawa ni Martin Araneta? Di ba sinabi ko sa inyo na sa ating puting ahas, yan ay broker sa ABS-CBN and TV5 para mag-merge. Kaso na-booking yan sa Congress, pero nagpaunang bayad na ng 600 million ayon sa ating informer, sa ating puting ahas, ang TV5, si Pangilinan, dito kay Liza at saka kay Martin Araneta. Nabawi ba niya? Ayon sa ating puting ahas, hindi nabawi dahil sugapa si Liza sa what? Sa pera. Diba? Kaya nga dapat, makatulugan niya at hindi na siya magising sa sobrang sugapa niya sa pera. Magtanong kayo dyan, baka pwede nating sagutin. Dun sa mga latest issue natin, yes, ghost employee. Lahat pinupwesto niya. Kamag-anak niya, pinsan niya. Kaya nga diba sabi ni Attorney Vic, diba? Ang isa sa mga binatos sa kanya na nag-appoint siya ng taong may conflict of interest. Pinaliwanag din yan. Panoorin nyo na lang yung interview ni Attorney Vic. Yung napanood nyo na ba? Can you comment kung anong, although magaganda ang mga comment ninyo, talagang naaliw naman ako. So, ano sinabi ni Attorney Vic? Ngayon, anong nangyari? Sino yung mga in-appoint? Actually, bago pa nasalita si Attorney Vic sa interview na yan, ako na mismo, di ba, pinakita ko sa inyo yung mga, dito ba yung ating, wala niya. Ito, yung matrix. Ayan, actually, kulang yan. Ayan ang ulo ni Lisa Smugs. Okay, sorry dun sa iba, hindi ko mapakita dahil isa lang ang computer ko. Ayan, dyan sa Bojack TV at dito sa Twitter account natin, or X. Di ba nakita nyo yan? Luma na to, hindi pa to na-update, nawala na dyan si Paul Soriano. So lahat, yung ulo ni Lisa nasa gitna. Lahat ng mga in-appoint niya, may conflicted yan sa mga interest sa mga negosyo nila. At naipaliwanag ng attorney, at tumatabo sila ng limpak-limpak na salapi. Diba? So yan ang katotohanan. Dumami na tayo mga palangga na nag-speak up day. Alright? Sabi nila ni Bautista, I wish mapanood ni BBM ang mga sinabi sa Dr. Amy, sayang ang chance na binigay sa inyo ng Pilipino. Mabait nga daw si BBM, kaya naman weak at under. Kawawa naman, bansa natin bangag, sabi ni Lani. You know what? Hindi natin kailangan ng leader na mabait. Hindi natin kailangan ng ganun. Ang kailangan natin, powerful yung nag-jutang ginina. Yung baka ng inang yan, papatumba ko yan, papagkulong ko yan, papaganyan ko yan, di ba? Hindi natin kailangan ng mabait at pulboronic. Higit sa lahat, pwede tayo magkaroon ng mabait, pero hindi pulboronic. Di ba? Kailangan natin ng mabait naman talaga. Pero wag naman yung pulboronic. Nakita niyo umingiwi-ngiwi na? Di ba? Ano yan? Kailangan po ng 1.5 million. Ano yan? Baka po pwede makain ng tulong. Ano doon? Busi naman po sa court. Kailangan ko pa ng 1.5 million para makabili ng Ford Ranger. Ayos nito nanghihingi ah. 1.5 million daw. Bibili siya ng sasakyan. Okay. Hingi ka kay Lisa Smugs. Kailangan niyang maging ahas ka. Doon ka palangga manghingi. Alright? Mabait po, weakling. Weakling. Sabi ni Sula Chonica, weakling talaga, malala na si Kuting. Yeah, malala na si Kuting. Pero lahat may vested interest na oligarchs ay nabudol ni Mother Ahas. Alright? Dapat tapusin na si BBM, tambaluslos, sobra na. Pati si Sandro, I have expose, maybe tomorrow, may mga expose tayong bago. People power na kasi. Alright? Giwi si Kuting. Tama, dapat si Amy magsabi yan, huwag niyang itanggi na drug addict yung kapatid. Ay, umiiwas pusoy nga siya, di ba? Lorna Guevara. So, umiiwas pusoy si Senator Amy. Military and PNP gising na. Sabi naman ni Pangulong Duterte, kakampi natin yung military, baka proper timing lang.
Hindi mo kailangan, alam nyo, dun sa mga men and women in uniform, mga nasa likod ni Kuting, hindi nyo kailangan maging madugo. Alam nyo, kayo na mismo ang mag-convince sa kanya. Sir, nakikita ko naman kayo, nagpupulburon kayo. Binubulyawan ka ng asawa mo. Mahiya ka naman sa amin. Pwede ba bumaba ka na lang para sa taong bayan? Kung may kahiyan, total, marami naman kayong nanakaw, which babawiin namin kapag nawala na kayo sa pwesto, idadrag namin kayo lahat. And I hope the next leader will drag them para mabawi, maisuka nila yung mga ninakaw nila. Magsimula kay Robles, magsimula kay Taning, magsimula dyan kay Bonjing, sa lahat ng ayensa ng gobyerno, kay Lasso, kay Anaconda, ipapasuka natin sa kanila lahat ang nilamo nilang salapi na pera ng bayan. Diba? Kaya kawawa talaga. Okay? Anong masasabi nyo sa what? Sa interview kay Atty. Vic? Ano? Nakulangan? Okay, I'll answer that question. I will entertain that. Okay, ganito yon. Balik tayo sa kay Atty. Vic. Sobrang ganda ng feedback ng tao. Kasi, you know what? Pinuri ako ng mga kaibigan ko. Hoy, hindi ikaw yung nag-interview kay Atty. Vic. Sabi ko, bakit? Jutang Ginina, hindi ka nagmura eh. Sabi niya, Jutang Ginina, hindi ka nagkuting-kuting, hindi ka nag-ahas-ahas. Sabi ko, pinitigil-tigil ko nga eh, kasi ganito yan. Okay? This is my explanation. Kung mataas ang comprehension, okay, ninyong lahat, okay, which is I know, mataas naman. Mga palangga, lahat ng gusto kong pigain kay Atty. Vic ay nasagot niya in his way of answering the question. Hindi pwede nating ipilit, okay, na pag tinanong ko si Atty. Vic, Atty. Vic, may mga pagkakataon ba na nakita mo, kung malala ko yung mga tanong ko kasi pagod din ako ng interview ko siya, bangag din ako doon, pero at least maganda yung ating tanungan. May pagkakataon ba na na-witness mo na si Lisa Ahas ay binulyawan o verbal or physical abuse si Marcos Jr., di ba? Si Bongbong, i-address ko siya ng Bongbong. Hindi sinagot ni Atty. Vic yun ng brutal. Na the way Pangulong Duterte and the way Maharlika answer questions or the way I talk. Of course, Atty. Vic is Atty. Vic. He is not Maharlika. He's not Pangulong Duterte na talagang nagwawala kami ng bongga-bongga, di ba? So, by understanding, you have to read between the lines, sabi nga. Di ba? Alam mo na kung anong ibig sabihin. Hindi naman pwedeng sabihin ni Atty. Vic na, Atty. Vic, ano yung masasabi mo sa iyong dating kaibigan na si Kuting? Ano man sabi ni Atty. Vic? Ay, Maharlika, buha ka ng inang Kuting yan, tang inang Lisa yan. Hindi naman siya pwedeng magganon. Di ba? Palangga, hindi siya pwedeng magganon. Okay? So, hindi mo pwedeng i-expect the way I talk. Okay? O the way Pangulo Duterte, hindi mo siya pwedeng i-expect na yun ang isasagot niya. Because that's not his personality. Okay? Sabi ng iba, very professional. I tried to, na maging professional during that day, so hindi nakakaalam, may journalism background po ako. Kaya lang, hindi naman ako journalist. I'm not claiming na journalist ako. Budjakera ako eh. So may kasama tayong mura kasi masaya ang buhay kapag may buha ka ng GNMS. Pero kung more on, lang tayo, lagi tayong seryoso, di pupunta kayo sa media, sa mainstream, di sila nagmumura. Biniblip nila, di ba? Mga ganon. So you just go there. Alright? Sabi ni Early, Atty. was a very appropriate, impressive demeanor. Alright? Magsagot tayo ng mga katanungan ninyo, mga palangga. Ano ang mga katanungan? Okay? Bakit daw po failure ang interview? Okay. Well, you know what? Yeah, I think my friend, nag-comment ang aking kaibigan dyan. Awayin ba natin siya? Of course not. Ito lang ang sagot ko. Sabi ni Zorro sa akin, ay alibukelyo na natin, hindi ka naman inaway. Parang nakulangan lang kay Atty. Vic. Okay, kailangan natin buksan natin mga isipan. Ako po, bilang isang kaibigan, hindi ko pinanghihamasukan ang mga tao kung ano ang gusto nilang sabihin, kung ano ang reaksyon nila the way sa interview ko kay Atty. Vic o the way mag-vlog ako. Hindi ko yung pinanghimasukan. Okay? Hindi tayo pwedeng
diktahan natin ang ating kaibigan na, oy, huwag ka na magsalita against kay Glenn Chong o kay Vic, ha? Hindi po ako ganun. Di ba? Hinahayaan kong bahala sila. Bahala kayong kung ano yung pagkaintindi nyo. Di ba? Kung ano yung pagkakaintindi mo, ano yung comment mo doon sa pangyayari. Kung nakulangan, di nakulangan. But kayo naman, hindi naman kayo nakulangan. Di ba? So, iba-iba tayo kasi ganito yan. Kahit magkakaibigan tayo, ganito, pag sinabi ba nung, let's say, kaaway ko, o dilawan, o whatever, kung sino man yan, mahalik ang pangit-pangit mo, di ba? Ako, nilalagyan pa ako ng sungay. Ang pangit-pangit mo, ganito ka, itsura mo, da-da-da-da-da. Mababago ko ba yung thinking nila?